with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be, with God as our fathers, brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my silent vow to take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let it begin with me. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Yan, magandang hapon mga kababayan, mga minamahal kong kababayan. Ito na naman po tayo. At pero alam naman natin, let there be peace on earth. Yan po ang ating unang panalangin mga kaibigan, dahil ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kapayapaan, dahil itong sa nagaganap sa atin mga ngayon, itong pandemya ngayon. Dahil mayroon isang grupo na mag-celebrate ang kanilang 7th anniversary para sa ito yung nagsusulong ng mga kapayapaan. Pero bago yan, binabati ko muna aking mga kababayan, si Ma'am Reka, si Ma'am Reka, nandiyan na nanonood sila ngayon. Feliciano, ng ito mamaya pag-usapan natin yan. At yung kanilang grupo, nanonood sila ngayon, ang aking mga kababayan, yung kapwa ko waray, maupay nga kulop pa yung tanan. Aking mga kababayan na sinasabi ko nga, lagi kong sinasabi na hanggang sa ngayon ay alam naman natin medyo nagdurusa dahil hindi lang naman sino-sino ba hindi nagdurusa sa ngayon dahil sa nagaganap na ating sa ating pandemya ngayon. Pero siyempre, unahin muna natin ang mga ating mga balita na nakalap ng The Beat Watcher dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Yan po mga kaibigan, antabayanan po, susunod na po.
Sa detalye ng mga balita, nakapagtala ng panibagong 1,862 o 1,862 ng bagong kaso ng COVID-19 ang bansa, kung kaya't umakyat na ito sa 505,939 sa kabuuan, habang may naidagdag na 765 na mga gumaling. Ay nako, magandang balita pa na may kabuuan ng 466,993. Samantala, umabot naman sa 10,042 ang mga nasawi, makara maidagdag ang 64 o 64. Mayroon pang 2 laboratory na hindi nakapagsumiti ng kanilang datos kahapon sa COVID-19 Data Repository System, habang ang 5 lugar sa bansa na may pinakamaraming kaso ay pinangunahan sa ngayong araw nito ng lungsod ng Zamboanga na may 206, at isinundan ito ng lungsod ng Davao na may 109, Kalinga 102, Quezon City 77 at Benguet Province mayroon na 74, habang nasa 28,904 pa rin ang aktibong kaso at nagpapagaling na ang mga pasyente sa mga ospital o sa kanilang mga tahanan. Samantala, sa nasabing bilang, nasa 84.9% ang mild, 7.5% naman ang asymptomatic, at nasa 0.39 ang moderate, habang tumaas sa 4.5% ang critical at 2.6% ang mga malala. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Department of Health na positibo rin sa COVID-19 ang nanay at kasintahan ng lalaking na-detect na may UK variant ng SARS-CoV-2 na ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berheri, naging positibo ang girlfriend ng pasyente nang muli itong iswab na una nang nag-negatibo. Bukod sa nanay at girlfriend, nagpositibo rin sa COVID-19 ang isa mula sa 49 na iba pang close contacts ng lalaki, habang negatibo naman ang 47 iba pa matapos ang swab test na 5 ang close contact ng UK variant case mula sa kanilang bahay, kabilang na rito ang kanyang nanay at kasintahan. Samantala, kinumpirma din ni Berheri ang ulat ng Philippine Red Cross na 8 sa 159 na kapwa pasahero ng UK variant case ang nagpositibo sa COVID-19, at lahat ng mga specimen ng mga nagpositibong close contact ipinadala na raw sa Philippine Genome Center o PCG para na genome sequencing. At dito malalaman kung ang UK variant ng SARS-CoV-2 ang tumama sa kanila. Kung susumahin, aabot sa 213 ang kabuuang bilang ng close contact ng lalaki. At sinabi ng Quezon City Government na residente ng Barangay Kamuning, ito nagpositibo sa UK variant. Hindi lahat mga kaibigan, natanda, hindi po lahat ng sample ng mga nagpositibo sa COVID-19 ay idadaan sa genome sequencing dahil hindi naman na pare-pareho ang kanilang cycle threshold value o CT. Kahit nagpositibo sa COVID-19 ang ilang close contacts, ito ang paglilinaw ni Health Secretary Maria Rosario Berheri. Batay sa datos na natanggap ng ahensya, mas mataas sa 30 ang CT value ng samples ng walong pasahero, pati na ang samples ng nanay ng lalaki, at hindi rin tiyak kung tatanggapin din ng PCG para magkaroon ng sequencing. Ayon pa kay Berheri, hindi lang positibo ang tinitingnan ng Philippine Genome Center para makasama sa processing niya. Kailangang CT value o less than 30.
Ideal yung mababa ang city value para makasama sa sequencing accurate ang resulta. Dahil ang city value ang sukatan ng viral load o antas ng infeksyon ng virus sa tao na may tuturing na low viral load. Ang infeksyon kung ang city value ng individual na may COVID-19 ay higit sa 30. Ang city value ay indication ng viral load para sa laboratory results. Kapag ang city value ay mataas, ibig sabihin na ang viral load ng pasyente ay mababa. Kapag mababa naman ang city value, ibig sabihin mataas ang viral load. Samantala, nadagdagan pa ng dalawa ang bilang ng close known contacts ng 29 years old na lalaking tinamaan ng UK variant na nagpositibo sa COVID-19. Dalawang kapwa pasahero ng lalaki sa Emirates Flight EK332 na unang nagnegatibo sa COVID-19 ang natukoy na confirmed case. Kabilang ang dalawang co-passenger sa 5 close contact ng COVID-19 positive. Kasama nila ang girlfriend at nanay ng lalaki at ang healthcare worker na nag-alaga sa index case. Samantala, kinumpirma pa rin ng ahensya na ang ulat na may 8 pasahero ng nabanggit na flight na una nang nagpositibo sa COVID-19. 1:16 na po ng hapon ang ating oras. Samantala, sa iba pang balita, nagbabala ang pag-asa sa mga nakatira sa mababang lugar, partikular na nasa Central Luzon at Cagayan Valley. Ito'y dahil sa mga inasahang pag-ulan at baha na dala ng low pressure area na huling namataan sa sentro sa layong 100 kilometers sa silangan ng Baler, Aurora. Makaraan ang mga pag-ulan makakaranas ng mga pag-ulan ang buong Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Bicol Region at iba pang bahagi ng Calabarzon at Eastern Visayas. Umiiral naman ang tail end ng frontal system sa eastern section ng Northern Luzon, habang hangin na bagat naman sa extreme Northern Luzon. Plano ng Department of Education na hingin ang tulong ng mga pribadong publishers upang mag-imprenta ng mga learning resources na gagamitin para sa ikatlo at ika-4 na quarter ng kasalukuyan school year, na ayon kay DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio, ang pag-outsource sa serbisyo ay magpapagaan sa trabaho ng mga kawani ng ahensya at magamit din ng gusto ang suporta mula sa pribadong sektor. Sinabi pa nito na patuloy ang distribusyon ng mga local government unit ng mga gadget sa mga estudyante para sa distance learning at hindi na rin masyadong idedepende ang mga mag-aaral sa mga printed self-learning modules. Para sa unang 2 linggo ng first academic quarter noong October, sinabi ng DepEd na ang kabuuang bilang ng mga naipamahagi nilang self-learning modules ay umabot na sa mahigit na kalahating bilyon. Para sa 59% naman ng 22 milyon na estudyante na nag-enroll sa mga pampublikong paaralan ang mas pinaburan ng paggamit ng mga printed lessons. Samantala, naabot umano ng mga estudyante ang inaasahang performance sa distance learning sa unang quarter ng academic year. Kasabay nito, pinabulaanan din ni San Antonio ang ilang mga report na may mga estudyante na sa modular learning ang bigong makapagsumite ng mga school requirements. Sa iba pang balita, handang magpaturok ng COVID-19 vaccine sa harap ng mga Pilipino si Vice President Leni Robredo matapos samunin ni Senador Bongo
na magpabakuna siya na magpapabakuna si Robredo para bumalik ang tiwala ng publiko sa baksin. Ayon kay Atty. Barry Gutierrez, nakapagsalita ng Vice Presidente, bago pa man ang hamon na ito ng senador, una nang nagpahayag si VP Leni noong linggo lamang ng Disyembre na magpahayag nito na willing siya magpabakuna sa harap ng mga Pilipino. Sinabi pa ni Gutierrez na pwedeng sabayan ni Robredo ang pagbabakuna ni Pangulong Duterte. Dapat ayon pa kay Gutierrez, maglatag ng dalawang prioridad ang pamahalaan tungkol sa usapin ng bakuna. Una, tiyaking ligtas, epektibo at sulit ang mga bakunang ibibigay sa mga Pilipino. Ang pangalawa, ang pagsisiguro na makakarating sa bawat isa ang mga bakuna. Lumalabas na sa pinapag-survey ng Pulse Asia na 50% lang ng mga Pilipino ang interesado umanong magpaturo ng COVID-19 vaccine. Yan, dahil sa national interest, ang usapin ng COVID-19 vaccine hindi maaaring gamitin ng pamahalaan ng ang non-disclosure agreement nito sa mga pharmaceutical firms para hindi isapubliko ang detalye ng pagbili ng COVID-19 vaccine dahil pera ng bayan umano ang ikabayad dito. Ito ang ginawa ni Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Ang naturang pahayag matapos na igiit kamakailan ni Vaccine Sir Carlito Galvez na hindi nila maaaring isiwalat ang presyo ng bawat brand ng COVID-19 vaccine dahil na umiiral na confidentiality disclosure agreement sa mga gumagawa ng bakuna. Ayon kay Garbin, karapatan ng publiko na malaman ang anumang impormasyon na may kinalaman sa national interest. Matatanda na 82.5 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa malawakang COVID-19 vaccination program nito, kung saan 2.5 billion naman ang nanggagaling sa budget allocation ng Department of Health para sa taong 2021, habang 10 billion peso naman ang manggagaling sa COVID-19 vaccination program ng Bayanihan to Recover as One Act. Ang nalalabing 70 billion ay manggagaling sa mga loans mula sa mga multilateral lenders, bilateral partners ng bansa o sa domestic market. Umapila sa publiko si National Task Force Against 19 Chair Implementer Carlito Galvez Jr. na intindihin ang desisyon ng pamahalaan na hindi nito pwedeng ilabas ang negotiated prices ng mga bakuna dahil posibleng magbulingyaso ang vaccine orders ng bansa sa ipamamahagi para sa 17 million Pilipino. Ang presyo ng mga bibiling bakuna ng pamahalaan ay saklaw sa confidentiality disclosure agreement o CDA, kung kaya hindi ito maaaring ilabas ngayon. Maaari na kasing mawala ang 148 million dose ng bakuna sa oras na lumabag ang gobyerno sa kanilang kasunduan. Ginawa ni Galvez ang pahayag ito kasunod na rin ng mga akusasyon ng korupsyon sa mga bibiling bakuna dahil ayaw nilang isapubliko ang presyo ng mga ito. Alauna 23 na po ng hapon ang oras natin. Tuloy-tuloy lang po sa ating mga balita. Hindi kinonsulta si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pasya ng Department of National Defense na tapusin na ang kasunduan nito sa University of the Philippines kaugnay sa pagpasok ng militar at pulisya sa campus. Tanging ang DND lamang ang naglabas ng naturang kautusan bilang sila naman ang may nilagdaang kontrata sa University of the Philippines. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque na suportado ng Pangulong Duterte ang pagbasura sa UP-DND Accord kung saan sa liham nito kay UP President Danilo Concepcion, sinabi ni Defense Secretary Delpen Lorenzana na ang 1989 agreement
ay sagabal umano sa counter-insurgency operation laban sa mga komunistang rebelde. Tugon naman ni Concepcion, unnecessary and unwarranted ang hakbang nito ng Defense Department at tiniling nito na kalihim na irekonsidera ang naturang desisyon. Nagtapos na kahapon ang ibinigay na taning na National Telecommunications Commission sa mga telecommunications company upang isubmit ang kanilang rollout plans ngayong taon kung paano nila aayusin ang internet speed sa Pilipinas. Ito ang naging direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayusin ang serbisyo ng mga telco sa bansa para tumamasa naman, tumataas para sa tumataas na demand ng internet user o use dahil sa online classes at work from home setup bunsod ng COVID-19 pandemic. Dahil dito ay magkakaroon ng sapat na oras ang NTC para i-monitor ng mabuti ang practice ng mga telecommunications companies sa pagpapaganda ng internet speed upang maabot din ang ng bansa ang mas magandang global ranking sa Ookla Speed Test Global Index. Nananatili kasing mabagal ang internet speed sa Pilipinas kumpara sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Ganun din sa mga developing countries sa buong Asia. Samantala, nagsampa ng kaso ang Department of Trade and Industry. Katuwang ang Department of Agriculture sa lumabag sa Republic Act 7581 o mas kilala Price Act laban sa 60 mga negosyante. Sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na magkatulong ang dalawang ahensya upang hulihin ang mga profiteering groups na ginagamit ang mga umiiral na restriction dahil sa COVID-19 upang manlamang ng kapwa. Nagpadala umano sila ng 1,017 na mga sulat sa mga tindahan at kinwestiyon ang iba't ibang issue tulad ng overpricing na natanggap ang kanilang opisina at mayroon pang 31 ang inisyuhan ng COCOS order. 274 naman ang lumabag sa trade laws at 60 ang sinampahan ng formal na kaso. Kaagad namang kinumpronta ng ahensya ang mga may-ari ng tindahan na nahuling lumalabag sa batas. Subalit kung susunod naman daw ang mga ito na i-adjust ang kanilang presyo, ay magsisilbihan niya itong first warning at maaari nang ulit silang makapagpatuloy ng kanilang negosyo. Samantala, may 10 abogado mula sa Public Attorney's Office ang hawak ng bagong setup ng civil cases laban sa mga dawit sa pamamahagi ng Dengvaxia vaccine na nagresulta ng pagkamatay ng daan-daang batang estudyante na ayon kay PAO Chief Attorney Persela Rueda Acosta. Kasunod na rin ng tuloy-tuloy na pagkapanalo mula sa mga pinagdaanan ng kanilang opisina. Nakatakdang iain ang mga kasong ito sa mga susunod na linggo upang pagbayarin ang mga responsable sa Dengvaxia case. Gayunman, ang matagal na panahon ng paghingi ng justisya ng mga naiwang pamilya ng mga biktima. Awakan ng mga abogado ito ang nasa 100 civil cases na inihain sa Regional Trial Court sa Quezon City at tuloy-tuloy ang laban sa mga batang namatay dahil sa Dengvaxia kahit pa ilang beses pa nitong nilinaw na hindi nila tinutuligsa ang pamamahagi ng bakuna. Taliwas naman ito na sa sinasabi ng ilang sektor na ang tanging nais lamang aniya na sirain si Acosta maging ang PAO at ang forensic laboratory nito. Huwag sanang kalimutan na ang tunay na issue dito ay ang pagturok ng Dengvaxia vaccine sa mga bata kahit hindi ito dumaan o sumunod sa regulatory process. Pagpapaliwanag pa ng PAO Chief na may kakulangan sa mga
individual na sangkot sa naturang programa, kung kaya't ang mga walang karaniwang o walang kamuang-muang ng mga bata ang naghirap at namatay dahil sa kapabayaan ng mga ito. Yan po mga kaibigan, ang ating mga kalipunan ng mga balita na nakalap ng The Beat Watcher dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Ngayon, ito ang pag-usapan natin mga kaibigan. Dahil ngayon, alam naman natin na hindi lang alam talagang nandito pa. Naranasan pa po natin ang pandemya. Dito. Wala. Sige, okay na. Ayan na. Tuloy lang natin. Pero ang oras po natin ay 1:30 na po ng hapon. Kaya na. Ito. Alam mo, ang ating topic dito ngayon, mga kaibigan, napaka-mahalaga po. Mahalaga in a sense dahil may katanungan tayo tungkol sa peace. Pero ito ngayon, itong unang nating pag-uusapan, bibigyan lang natin ng pansin sa ating mga kababayan, baging sa inyo, sa mga nakikinig, nanonood. Ano ba ang COVID-19 pandemic? Hanggang ngayon, ano ba talaga yan? Di ba? Tumediretso, ito, lumalala, dumadami ang mga nagkakasakit. Ngayon, 505,000 na po tayo. Di ba? Yung mga namatay, nasa 10,000 na rin. Patuloy ng pagdami. Ito nga sinasabi nila, ang kanilang itinuturo, itong nakaraang holiday season, na dito daw ang naging kaya dumami dahil dyan. Siyempre, alam naman natin, nung nakaraang Pasko, pagdiriwang, ay nagsasama-sama ang mga pamilya. Minsan nga, nakikita ko mismo, walang face mask, walang face shield. Nag-iipon-ipon, maging yung health protocols, hindi na susunod. Health distancing, wala na rin po. Marami po yon. Isumunod pa ang kapistahan ng Quiapo. Diba? Kaya nangyayari, dito lahat isinisisi, ikinakabit ng ating mga sabihin na natin, namamahala sa COVID-19. Pero mga kaibigan, sa tingin ninyo, ano po ba? Ano ba itong COVID-19 pandemic? Ang ibang katanungan nga, may nabasa ako sa diaryo, sa editorial, sa mga editorial sa iba. Nabasa ko, sabi nila, ito ba, ito ba'y galing o gawa sa kalawakan? Bakit mayroon ba dito? Kasi parang nilang gagaling, biglang sumusulpot na lang sa atin, ano? O ito ba ay parusa ng langit? O di kaya naman, babala. Binabalaan na tayo ng langit. Na andun ang mga katanungan na sino ba pwede sumagot nito? Actually, maging ang Vatican, ang Santo Papa, ay nagkaroon na rin sila ng mga pagpupulong tungkol dito. Lahat kasi ng mga malalaking relihiyon sa mundo, ayan, natanda nyo. Kasi mamaya pag-uusapan natin ito medyo nag-ano tayo, hinihinayaan lang natin kasi ito mga kaibigan, ito malalaking mga relihiyon sa mundo, nagkaroon sila ng sinasabi natin, mga kasunduan. Nagkasundo, nagkaisa sila na kailangan ng sangkatauhan ng mundo. Ika nga, sabihin natin ng mundo, tayo na nakatira dito sa Earth, ng lunas, at kailangan magbago tayo. Pero mga relihiyon na po yung mga kaibigan, hindi yan, sabihin na natin, hindi yan gobyerno, hindi yan mga relihiyon na po yung mga kaibigan. Ang nagkaroon ng ganitong
pagkakataon ba yun o sitwasyon, mga ganyan. Ito nga, sabi natin, pinagkasiyahan nito ng mga kinatawan. Pero mo, sila nagkaroon na rin sila ng kamalayan, ha? Parang iba kasi, ang sabi lang, mga reliyon, walang pakialam yan kasi kumikita yan, mga ganun. Hindi po. Ngayon, sila ngayon ang gumagawa ngayon o nagkaroon sila ng mga kasunduan. Pero hindi lang Katoliko, hindi lang Protestante, hindi lang ano-ano mga reliyon na mayroon tayo ngayon sa bansa, ay magkakasama-sama po sila. Yung mga kinatawan, may mga isipin, nagpadala mga kinatawan ng malalaking grupong relihiyon sa katatapos sa isyo dito, itong tinawag na pro-dialogo. Yan dialogo. Ang pahayagan ng Pontifical Council for Interreligion Dialogue o PCID. Ang Batikan, mga kaibigan, ay itinataguyod ang interreligious dialogue. Di ba? Ngayon, maganda itong ginagawa natin ngayon. Ginagawa ng Vatican. Interreligious dialogue na ang tema ay rising against multi-religious response to the challenge of the COVID-19 pandemic. Iyan po ang kanilang tema sa kanilang isinusulong ngayon ng Vatican. Ito kasi pinag-usapan dito, itong si Pope Francis, mga kaibigan, ay dumedepende ito sa kasabihan o yung kanyang kumbaga sa kasabihan ni Saint John Paul na solidarity. Yung pagkakaisa ba? Ang pandaigdigang crisis sa kalusugan, itong pandemya na ito, COVID-19, na ito ay mahalaga ang pagtutulungan. Dito natin makikita ngayon paano magtulungan. Dito nga lang sa Pilipinas, di ba? Tayo mga Pilipino ay nagtutulungan ng sangkatauhan. Tayo nagtutulungan. Kaya nga, upang makaalpas, magtulungan tayo, di ba? Pagkaisa tayo, upang makaalpas tayo sa crisis na ito ng ligtas. Kasi ang dami namamatay ngayon, 10,000. Sa Pilipinas lang po yun, ha? Pero sa ibang bansa, sa world, ay ano na po yun, siguro napakalaki na ng kanilang, ang kanilang bilang ng mga binawian ng buhay. Dapat ligtas tayo, basta makaalpas tayo dito, kaysa nung mga nakaraan kasi, di ba, tuloy-tuloy ang pagbigay ng tawag doon, pagdagsa o pagdami ng mga kaso. Kailangan magsama-sama o magkaisa tayo. Yun ang kinakailangan natin ngayon. Hindi batikos dito, batikos doon, magkaisa tayo. Ang kaso nga lang, sana naman, pag tayo naman nakatanggapin mo pagbatikos, tanggapin natin bilang isang paalala o bilang isang payo, hindi bilang isang pagtuligsa. Yun mo ang dapat sa atin ngayon. Maging alam mo mga minamahal kong kababayan, maging ang mga Islamic scholar, Islamic to ibig sabihin nun, hindi Kristiyano ito, na si Ahmed Nagy ay nagsabi, maraming religions, ibig sabihin nun, hindi lang isa, sabihin natin lahat na, maraming religions na nakita ang epidemic na bigay ng Diyos. Epidemic, ito ngayon, itong COVID-19, na ito ay bigay ng Diyos bilang parusa. Ayan ako, napaka mabigat ito bilang parusa sa ilang sosyalidad, particular. Ayan, kanyang tinukoy kung anong bansa, anong lugar, China. Bakit? Kasi dito nagsimula, unang galing itong kumakalat ng virus na yun. Ganon din sa mga
paglabag laban sa mga Uyghur Muslims. Ayun, bakit nilalabag ba yung mga Muslim? Subalit, kumalat na ito sa lipunan ng mga Muslim. Kumalat na eh. Kumbaga sa nung una ganyan lang, parang maliit lang, pero nung lumaki, kumalat na. Naalaman sa mga Muslim. At nakikita na ito bilang mensaheng babala mula sa Diyos. Kasi nung una, sinasabi nila, hindi, parang lang, kaya sa atin noon, di ba? Ano lang yan, virus lang yan, ito ganyan. Pero habang tumatagal, hindi lang mga Kristiyano, mga ibang reliyon, ay dito nila nakikita na ito'y babala ng Diyos. Dahil sa paglihis, ayan, dito na tayo. Kaya nga lumalabas na ito'y paglabag, babala, dahil lumilihis na po tayo sa ginagawa ng mga bansa sa pagbabaliwala. Dito, binabaliwala eh. Di ba? Ang anumang kautusan, kabutihan, sa tamang landas ay binabaliwala. Para ang binabali ito makabagong sibilisasyon. Sibilisasyon para sa moralidad at mga relihiyon, mga religion. Binabaliwala ng mga kaibigan. Kaya ngayon, kailangan siguro, ito ng pagkakataon natin na tayo ay magbalik loob na. Ayon naman kaya ito, taga saan ba ito? Sa Taiwan, taga Taiwan, itong si Chow Jan Chang. Isa ito sa mga kasama, kinatawan to para dito sa pagkakaisa ng buong mundo na naniniwala ang Daoism. Ito yung religion nila na sa tinatawag na 12 Diyos ng kalamidad. Naku, mayroon ba nun? Oo, mayroon yata yan mga kaibigan. Parang narinig ko na nun yan. Ang version ng Daoist ng mga Greek Furies. Yan mga kaibigan superheroes mula sa kalawakan. Yun, parang sila, si Captain America, sino pa ba mga superheroes? Si Thor, yung mga ganun. Ewan ko. Dahil ang mga tao, mga kaibigan, dito na yata naniniwala, hindi na sa Diyos eh. Dahil ang mga tao ay hindi naniniwala sa daw. Ito yung religion nila. Kumbaga kung sa Pilipino yon, ang mga tao ay hindi naniniwala sa Diyos. Mas inaano nitong mga taga-ibang planeta. Kaya ibang planeta, kalawakan, mga bayani ng kalawakan, pulis kalawakan, o meron din yata reporter pang kalawakan. sa media yun mga kaibigan. Dito, ito yung nasa superheroes naniniwala, hindi na sila naniniwala sa mga religion eh. Ini-insulto ang langit. Yan na naman sinasabi ko eh. Ang langit at sanlibutan. Baka siguro ganito, kailangan natin si Batman. Ganun. Kailangan natin si Superman. Di ba nga ganun? Para, di ba ngayon mga biruan tayo, pag nagganyan tayo, bahala na si Batman. Yun ang nagiging ng mga Pinoy ngayon. Hindi na sabihin natin, pinaubayan namin sa Diyos, di ba? Lord, kayo na po bahala sa amin, pinaubayan na po namin sa inyo yung aming mangyayari sa aming kabuhayan, sa aming buhay, sa susunod na kabanata, sa susunod sa aming kaligtasan. Ano man nila, inihiling natin? Hindi. Bahala na si Batman. Kaya lumalabas tuloy sa ibang mga ito hindi lang sa akin yan, sa mga relihiyon to. Sa iba pang relihiyon na sinasabi nila, babala. Diba? Ang katanungan ko kasi kanina, ito ba'y parusa o babala? Nandun na sa dalawang yun. Hindi ka na dapat lumayo pa doon. Diba? Huwag na natin ilayo ang ating paniniwala doon. Parusa o babala. Parusa, in a sense kasi, kamo naman, ang dami, lahat na tayo, buong Pilipinas lang. Huwag na natin isama yung iba. Pilipinas na lang mga kaibigan na ito
ay napakalaking bansa na puro na Kristiyano. Bakit nagkakaganito tayo? Bakit kalamidad? O sabihin na natin, talagang mangyayari yun. Ano na yan eh. Ano na ng kalikasan? Oo, nandun tayo, nandun na. Pero bakit nagkakasunod-sunod ang kalamidad? Habang mayroon tayong pandemya, pumapasok mayroon kalamidad, pagbaha, lindol, ano ba kaya nagkakaroon ng mga pagbabawas? Ika nga, nagbabawas na daw ang langit. Nagbabawas na ng populasyon. Dahil 100 million na tayo, mga kaibigan. Mahigit 100 million na. Kaya, ito ang sinasabi nila. Parang hindi lang yung Kristiyano, iba-ibang reliyon din. Yan, Muslim, Taoist, na magbalik loob na tayo sa Diyos. Kasi may kanya-kanya tayo Diyos eh. Yung mga taga-Taiwan, may sariling Diyos. Yung mga Hapon, mayroon din silang kinikilalang Diyos. Ang India, lahat tayo may kinikilala. Di ba? Mga Kristiyano may kinikilalang Diyos, lalo na mga Kristiyano. Di ba? Mayroon tayong kinikilalang Diyos. Dahil nga sabi ko kanina, iniinsulto na ang langit at ang sanlibutan. Dahil dito sa mga pangyayari nito. At inililigwak o inililihis nga, sabi natin, inililihis ang mga katotohanan para sa kanilang personal na interes. Kahit gumawa pa sila ng krimen, mailihis lang. At para sa kanilang interes nga nila. Ayoko lang magbanggit sa ating pamahalaan ngayon. Pero kayo na po ang bahala kung ano naririnig ninyo, ano ang sinasabi ng ating mga opisyal. Ito nga lang sa balita natin ngayon, at sinasabing non-disclosure, di ba? Sa agreement ng mga pharmaceuticals. Bakit? Nung una, at tayong pinapaniwala tayo, sinisiksik sa utak natin, sa damdamin natin, na ang presyo ng vaccine ay 3,000 pesos. Nung nagkabistuhan, dahil naglabas ng kanilang datos o ang ibang bansa, Indonesia, na sinasabing, magkano lang ang gawa namin yan? 600 plus lang. Hindi ngayon nabigla ngayon. Kaya nagkaroon tuloy ng pagkakataon ang Senado na mag-imbestiga. Diba? Ito yung pagliligwak na sinasabi ko. Isa ito sa mga pagliligwak sa katotohanan, sa kanilang interest. Ganito nang tayo pandemya, pag-iinteresan pa. Di po ba? Ano ngayon? Although batas, sabihin na batas yung sinasabing pag-increase ng bayarin sa PhilHealth, sa SSS. Nasa batas talaga. Pero pwede naman siguro natin wag muna. Di ba? Kasi ito ang ating problema ngayon, nararanasan. Kaya nangyayari tuloy na tayo, sige, tuloy-tuloy lang tayo. Pero mga kaibigan, ang ating pong oras ay may 15 minuto na lang po tayo sa nalalabi sa ating programa. Ito, ang isa pa dito mga kaibigan, talagang nagsusulong ito ng peace. Kaya nga sa 4 o 24 ngayong taon, araw ng linggo, yes, tama, linggo. Araw ng linggo ito, isang malaking event, mga kaibigan. Malaking event, tandaan niyo po, malaking event ang gaganapin sa pamamagitan ito ng, hindi naman pupunta kasi pa tayo, pandemic, sa online Zoom. Ito mga kaibigan, ang paggunita o pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng Heavenly Culture World Peace Restoration and Light. Itong HWPL. Ito mga nagsusulong, ito mga nagkapayapaan. Kasabay dito mga kaibigan, sinasabay dito ang International Day of Education. Gaganapin ito ang ng gagamitin 4 na lingwahe. Mga kaibigan, tandaan nyo, 4 na lingwahe po. Tulad ng
Korean, French, Russian, at Indonesian na dadaluan ito. Kaya dahil Zoom lang, pwede man dumalo ng mahigit 2,000 katao, mga kaibigan, ha. Tandaan nyo, 2,000 katao na kinabibilangan ng mga politiko, meron ba? Politiko, mga leader ng mga relihiyon o religious leader, sabi na natin, mga celebrity, mga sikat na tao, mga educator, yan, kasama dyan, mga kilalang tao sa lipunan at iba pa. Alam mo, itong mga ito ay mula sa 17 bansa. Napakarami mga kami. 17 po yan. At live ito sa Facebook at sa YouTube. Ngayon, gusto nyong makisali, pwede naman. Kontakin nyo lang it's WPL. May Zoom para kayo ay makasali. Gaganapin ito alas 3. Tandaan nyo mga sa linggo na po ito. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon lamang. Ewan ko kung nasa pamuno nito ng HWPL kung i-extend pa. Diba? Ano ba yun? Biglang lumindol ba? Wala naman yata. Hanggang alas 5 ng hapon lang to. Paano nga naman pala makikibahagi? Yan sinasabi ko na. Paano nga makikibahagi o mag-sign up lang mga kaibigan. Kung gusto mo makibahagi, mag-sign up sa pamagitan ng registration link na maaari lamang magamit hanggang 21. Magagamit nyo lang ito hanggang 21. Dapat bago mag-21, mag-register na po tayo para tayo makasali dito. Ito na napaka mahalagang pagtitipon ito mga kaibigan. Kasi mula nung 2014 pa, 2014, ginugunita na ng province ng Mindanao ang January 24 bilang HWPL Peace Day. Tandaan niyo po mga kaibigan, itong Heavenly Culture World Peace Restoration of Life Day. At taon-taon ito mga kaibigan. Hindi dapat ito mawala dahil taon-taon itong ginugunita at naipinagdidiwang ng sama-sama. Kaya nga dapat tayo, ito yung mga nagsusulong na tayo ay magkaisa. Mga relihiyon, pinagkakaisa nitong HWPL para sa kapakanan ng mundo. Sabi na mundo. Yan talaga naman. Sama-sama tayo o sama-sama itong mga tagadala ng kapayapaan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan sa buong mundo. Napakaganda po itong mga layunin na ito, mga kaibigan, na dapat natin, wag nating baliwalain. Dahil ngayon, lalo na ngayon sa panahon ngayon ng pandemya, ay ito ang kailangan natin ngayon. Mga minamahal kong kababayan, gusto ko lang banggitin itong mga bansa na kasama dito, mga kaibigan. Bukod sa Pilipinas, siyempre nasa Pilipinas tayo. Bukod sa Pilipinas, mga kaibigan, kasama rin dito ang bansang Indonesia. Ayan, sa Asia. Indonesia, ano pa ba? Nepal. Oo, kasama dito. Pero mo, ayan kung mapapansin natin, itong mga bansang ito, ang dito, kumbaga sa taguri sa kanila, hindi sila Christian nation, di ba? Bagamat may mga Kristiyano sa kanilang lugar, pero hindi sila tinagurian na Christian nation. Di ba? Hong Kong, alam mo naman natin, Hong Kong, China yan. Australia, lalo ng India. Hindi, ibang relihiyon ng India. Pakistan, itong siguro may pagka iba-ibang, basta iba-ibang relihiyon itong mga kaibigan. Bangladesh,
Iba-iba. Hindi Afghanistan. Alam mo naman, Afghanistan dito mas kilala ang mga terorista Di ba yung mga terorista na, hindi ko naman sinasabi ang Afghanistan ay terrorist country. Hindi po ganun. Mayroon lang po talaga mga terorista sa kailang. Ganun din sa Pilipinas. Mayroon din terorista sa Pilipinas. Itong Myanmar, ayan, dito malapit lang sa atin yan. Kapitbahay natin yan. Thailand, kasama rin to. Ang Sri Lanka. Lahat sila ay nag-willing. Hindi lang yan. Mayroon pang sa Europe, andun ang New Zealand kasama. Malaysia. Ayan, Malaysia, atin lang yan. Pakistan, Cambodia, at siyempre, hindi mawawala ang South Korea. Yan. Parang bago yan, ito muna. Binabati po natin itong si Ma'am Delia Tenorio Balmores mula sa Dublin, Ireland. Thank you very much. Thank you very much for watching. Si Henry Recio. Cecil Naranjo. Naku, maraming salamat po. Siyempre, more power, sabi nga sa Broad Streamcast Communicators. Siyempre, andyan ang ating kaibigan, si Ma'am Rica Feliciano. Thank you very much, Ma'am Rica, at sa inyong grupo na alam ko nanonood kayo ngayon. Iyan mga kaibigan dahil nung pa matagal na kailan. Itong year lang yata yun na minsan na silang tawag doon. Nasa Korea kasi ang kanilang religion. May religion kasi sa Korea na Christian ito mga kaibigan. For Jesus. Na talagang napakaraming miyembro. Doon sila nagsimula, doon sila parang gusto nila pagkaisahin. Diba? Pero meron tayo, ang nakakalungkot lang, mayroon mga relihiyon na sabihin na natin, hindi gaanong nag-ano sa atin, tawag doon, hindi gaanong nakikisa. Kasi tuwang lumalabas, ito nga, ayan, dito na, tandaan nyo, lumalabas na po dito sa kanilang, sa ating kanina, na sinasabi ngayong pansariling interest lang. Kumbaga sa bahala kayo dyan, wala akong pakialam. Diba? Mayroong ganun Ang pakikialaman ko, ang aking mga kawan. Ang kawan, ang aking mga miyembro, ito lang pakikialaman ko. Wala akong pakialam sa inyo. Kung gusto nyo sumama kayo sa amin. Ganun ang ginagawang mga, sabihin na, strategy. Tawagin nga namin, strategy. Strategy yan, mga kaibigan. Hindi yung strategy yan. Strategy po yun. Dahil kayo ang nagsasabi, may mga relihiyon na sinasabi nila, dito, maliligtas kayo. Ganon din ang ibang mga relihiyon na, ayos naman lahat sinasabi, pero hindi tayo naliligtas yan sa relihiyon. Ang maliligtas tayo, kung paano tayo maging ang ating relasyon sa Diyos. Ganon. Ito nga, Muslim, Daoist, itong mga religion, hindi po ito Christian. Pero nakikiisa sila para sa peace. Kaya nga ang ating kanina, let there be peace on earth. Yun ang ating unang, sabihin na natin, parang dasal na rin yun. Dahil inihiling natin sa Diyos na let there be peace on earth and let it begin with me. Let it begin with me. Kaya pwede sabihin natin na okay, dito tayo, magsama-sama tayo rito. Dahil nga kung tayo ay magkakanya-kanya, wala akong pagkakaisa, palagay ko, hindi matatapos itong pandemya natin. Kasi dito nga lang, sinasabi ng pamahalaan natin, sa Pilipinas na lang yung may peace ba tayo rito? Peace, hindi peace na isda sa Bisaya Peace. Peace, kapayapaan. Saan ang kapayapaan dito sa bansa? Mayroon po ba? Ngayon, anong ginagawa ngayon?
UP. Kaso ng UP ng mga school, di ba? Ang sinasabi nila, maging pugad daw ng recruitment ng mga komunista o kalabad ng pamahalaan. Itong UP ang nagiging lugar o center ng recruitment. Pero kung gusto natin ng peace, dapat yung kaaway natin, kung alam mo kung masusunod lang natin yung kautusan ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Tapos ang kaso. Di ba? Kasi tayo, mga tao tayo, may pansarili tayo, mayroon tayong pagiging makasarili, makaganid. Mayroon tayong ugali na ganid. Kaya nangyayari, paano mo mamahalin ang sariang kaaway mo? Gusto natin ng peace, di ba? Marinig ka lang na ginanong ko ngayon nagsalita na hindi maganda para sa'yo. Anong gagawin mo na sa nagsalita na yon? Aawayin? To the point, sasaktan hanggang mauwi sa patayan. Yung bang inihiling natin na peace? Di ba? Kung tayo mag-peace, unang-una, let it begin with me. Huwag kang gumawa na ikasisira, ikasasama ng loob ng iyong kapwa. Huwag na huwag natin gawin yan kung iyon ang ating layunin, ang peace. Kaya, ang huling payo ko po, gumawa tayo ng isang halimbawa, tayo maging halimbawa sa pagsusulong ng peace. Kagaya nitong itong organisasyon na ito ng ano yun? Na nagsusulong ngayon. Itong pagsusulong ng dialogo ng Vatican at pagbibigay ng ganitong pagkakataon, itong Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light. Iyan po ang dapat natin sundin kung ano man ang ganyan. Kasi ang sinusulong natin, hindi naman gera ito Peace. So, yan na po mga kaibigan. Pasensya na po, wala na po tayong oras. At susunod na po ang programang ngayon din po ni kasamang Doy Del Castillo. At siyempre, bago tayo mag-iwalay, nag-iiwan po ako ng peace sa ating lahat. At ngayon po, namamaalam na po ang programang Betwatcher at kita-kita po tayo uli bukas. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.